In this video, we will talk about heat map kasi meron ding mga subscribers natin ang nagre-request nito. At para sa mga traders din na gusto magka-idea kung ano ba ang heat map, makakatulong ba talaga ito sa inyo as a trader, we will explain the benefit of using a heat map at kung paano ito gamitin. At kung interesado kayo sa ganitong mga content, token reviews, crypto news, anything related to crypto, make sure to subscribe and hit the notification bell. Ang heat map, isa siyang visual tool na ginagamit ng mga traders para makita nila yung trading activity on a certain price level. Nagre-represent kasi ito ng two dimensions na nagsisimula from cool, low values to warm, high values. Nakakatulong ito sa mga traders para ma-identify yung trends, outliers, and current market conditions. It's a visual representation of liquidity, buy and sell orders on the chart. Kasi normally sa chart, ang nakikita lang natin ay ang candlestick. Naglalagay tayo dyan ng mga vertical lines and some bunch of indicators to conduct analysis. So ang heat map, it's just another tool na magagamit natin to gather more insights on the market. At katulad din ng ibang indicator, hindi sinasuggest na mag-rely tayo dito sa heat map alone. Ibig sabihin, yung trading strategy natin, i-align natin dito yon. In this tutorial, para ma-explain ko sa inyo ang heat map, ang gagamitin ko is yung trading light. Hindi siya free. Nakaplan ako dito ng $24 per month para magkaroon ako ng access sa Binance Futures at iba pa. Ito yung nakikita nyo na ginagamit ng ibang chartists sa Twitter. Pero nag-subscribe lang ako dito for this demonstration kasi sa strategy na ginagamit ko, hindi ko siya kailangan. I can identify on the price action alone kung saan yung supply and demand. Anyway, sa iba, it's very useful. Lalo na yung mga trader na nakarely sa depth of market, it's very helpful for them. So it's case-to-case basis kung gagamit kayo nito. Yung iba kasi nagkakaroon ng misconception if meron silang access sa mga tool na ganito, volume profile, open interest, they are better and can make money easily in the market. No, hindi ganun. Nakadepende yan sa gumagamit kasi it's just one part of overall trading system. Meron naman kayong magagamit na mga free kung liquidity heat map lang naman ang hinahanap nyo. Katulad nitong sa CoinGlass, magbibigay na sa inyo yan ng insights kung saan yung area of liquidity ng mga traders. And there are some other tools about heat map na free. Nakalimutan ko lang yung name. Let me know in the comment section kung alam nyo yung ibang free tools dito. Dito kasi sa trading light, detalyado siya. Magfo-focus ako sa heat map. I will not discuss volume profile or open interest. I will save that from another video trading tutorial. So dito sa tradinglight.com, marami din silang supported na exchange. At kung nagte-trade kayo sa Fairdesk Futures, hindi siya available dito. Pero you can use Binance Futures instead kasi they are the largest exchange in the market at mas maganda kung ma-identify natin sa Binance kung nasaan yung liquidity. So normally we have to monitor the spot market and the futures market. For this example, we will check Bitcoin USDT pair. Pero syempre, pwede din natin makita yung ibang altcoins dito. So pupunta muna ako sa 1 hour time frame. Dito tayo sa Binance Spot. Itong platform para din siyang trading view. Meron tayong mga tools dito na magagamit for charting. Andito yung order book natin sa kanan at yung trades activity. Andito naman sa taas yung mga indicators natin katulad ng open interest, heat map, volume profile, etc. At ang maganda dito sa Trading Light, meron din silang community script. Ito kasi yung official indicator ng Trading Light at sa community indicators, marami tayong magagamit dito na useful din naman para sa mga traders. Katulad ng mga order book suit, liquidation levels, VWAP, etc. Madami yan. Now, ang nakikita natin dito sa Binance Spot chart ay ang heat map, volume, and volume profile VR. So kapag nilagay natin dito yung heat map sa chart, meron tayong slider dito sa bandang taas na kailangan natin i-customize. Ina-adjust natin ito para makita natin sa chart mismo yung mga buy and sell orders. Kesa nga naman maghahanap pa tayo sa order book kung nasaan yung malaking orders, makikita na natin agad dito yon sa chart. And the good thing is, updated siya. Makikita natin real time kung may malaking buy and sell orders ba na pumasok. Currently, nasa 1 hour time frame tayo ni BTC. So, ang gamit nitong slider natin, pinifilter niya yung laki or dami ng Bitcoin orders na makikita natin sa chart. Kunyari, in-adjust ko siya sa 300. Magko-color yellow yung area na may mga nakalagay na more than 300 Bitcoin orders.
Dito sa bandang ibaba, sa 60,000 price level, meron tayong 270 Bitcoin buy orders. At kung mag-scroll down ako pa ibaba sa 60K dito sa order book, makikita ko yung buy orders na yon. So ibig sabihin lang nun, using heatmap, mas madali kong nakikita yung buy and sell orders at itong area sa 60,000 ay pwedeng magsilbing support level if ever bumagsak man yung price dyan. Although, there is no guarantee na magbabounce talaga yung price dito sa area. Pero nagbibigay sa atin ito ng insight na there are some buyers here. Ganun din dito sa bandang 64,000, meron tayong sellers dito na nag-aantay. Now, kung i-adjust ko ulit yung slider, nagbabago yung kulay kasi tinataasan ko yung filter. At ang gusto ko na matingkad na kulay ay yung mga orders na 700 BTC pataas. So using this, nagkakaroon tayo ng idea kung nasaan ba ang mga malalaking orders. So this is the spot market. However, if we are trading futures, kailangan natin i-monitor ang spot market at ang futures market kasi meron silang influence sa isa't isa. Punta tayo sa Binance Futures, tatanggalin ko muna yung open interest at ibang indicator. So dito sa Binance Futures, mas maraming trading activities at maraming mga orders. So kung sa spot market, makikita natin yung buy and sell orders ng mga traders. Dito kasama na dyan yung liquidation levels. Kasi yung mga short-term traders, naglalagay sila ng malalaking position with high leverage. For example, dito, napansin ni trader na tumaas yung price. Dito na siya nag-enter sa rally. Ang expectation niya ay tataas pa ang price at aabot sa 65,000. So ang possible liquidation level niya ay dito sa ibaba. Now kung bumagsak ang price diyan, mali-liquidate si trader. Paano nyo malalaman na na-liquidate ang mga trader sa area? Makikita nyo yon kapag nag-decrease ang open interest. Kaya normally, nang gumagamit nito, naka-open din ang open interest. Very useful ito sa mga scalpers. Pwede nyo ma-identify kung saang area kayo maglalagay ng stop loss or mag-e-enter, mag-take profit, etc. Basta i-aalay nyo pa rin syempre sa strategy nyo. For example, dito sa 15-minute time frame, napansin mo merong order block dito sa baba and you want to buy. At pasok siya sa yung trading setup. You want to go long. At gamit ito, meron kang visual representation na meron ngang buy orders dito. So yung stop loss mo, pwede mo ilagay dito sa ilalim and you will take profit sa area kung saan posibleng may mga sellers. Instead sa swing high, ibababa mo ng konti kasi nandyan yung sell area. It's just a basic example on how to use it and how to incorporate this on your trading strategy. At kung super newbie kayo, wala pa kayong trading plan, trading strategy to start, inuro ko lahat yan sa beginner's playbook para may pagsimulan kayo kung saan area kayo bibili at mag-e-exit, take profit, kung paano mag-manual backtest, etc. without using heatmap or volume profile. At kung mapapansin nyo, kapag nag-zoom in tayo dyan, we can see the numbers of orders na lumalabas sa chart. So, ganun lang siya kasimple na gamitin. So, ang benefits ng paggamit nito, magkakaroon tayo ng quick data assessment at makakapag-desisyon ng mabilis. Makakatulong ito sa atin to have a better entry and exit points kasi nakikita natin yung areas kung saan maraming buyers and sellers. Mamamanage din natin dito yung risk. But the question is, do you really need a heat map? The answer is yes and no. Kasi kung bago ka lang, wala ka pang sapat na kaalaman sa trading, then you should focus on fundamental building blocks of trading. Kasi wala ka pang nade-develop para sa sarili mo na strategy or even trading plan. Useless lang ito. TradingView is better options if you want to improve first your trading skills. Yes naman, kung ikaw yung tipo ng trader na nakarely sa order book, mas padadaliin ito yung buhay mo. Kaya it's case-to-case basis. Hindi ito para sa lahat ng trader. May kanya-kanya tayong rason kung bakit gugustuhin natin gamitin ito. By the way, nilagay ko na din yung link ni Trading Light sa description. At yun lang ang video tutorial natin for today. Thanks for watching again. Good luck and see you on the next video.